Psst! Sino ba kasi yan, ha? Rah! Sus, kala ko kung sino. Ilalabas ko mga convo nyo sa GC. Noong first year college, I witnessed something creepy nung nag-immersion kami. Yes, creepy lang. Hindi totally scary na nakakita ako ng multo, tapos sinapak ko, tapos nilibing ko, tapos bumangon siya, tapos nagsagupaan na naman kami, tapos... Sana nga ba ako? Daldal nyo kasi. Dahil yun nga, not totally scary, pero medyo creepy lang. And I think, magandang ikwento to ngayong Halloween. Late ka na. New Year na oh. Happy New Year! Anong late? Advance to ngayong taon, no? So, sa subject naming CWTS under NSTP noong first year college, meron silang ginaganap yearly na tinatawag nilang immersion kung saan required ang lahat ng estudyante mag-participate. Ano ba yung immersion? What? Ako na mag-explain. Para sa mga di nakakaalam, ang immersion ay isang community service. Ano ba? Wala akong tiwala sa mukha mo! Oh, ang sabi dito sa Google, immersion is a hands-on experience where students can participate their teamwork, leadership, and social responsibilities through serving the community. Oh, di community service nga. 3 days, 2 nights daw kami doon. Friday to Sunday. At sa kabundukan ng Batangas ang destinasyon. Di kami namang magkakaklase. Natuwa. Kasi parang magiging pahinga na rin namin yun mula sa ilang gabi naming pagpupuyat para sa mga buwisit na plates na yan eh. Class, yung plates sa Monday na pasahan, ay ma'am, may immersion po kami ng weekends. Baka po pwedeng ma-move yung submission. Hehe. Oo naman. Okay ako dyan. Yay! Paagahin natin. Fast forward ng ilang linggo at dumating ang araw ng aming immersion. Tigil mo na yan. Lahat ay nasa university na alas 5 pa lang ng umaga. Excited habang hinihintay yung mga bus na maghahatid sa amin. Sir, nasaan na yung bus? Malapit na raw eh. By the way, maraming section and programs ang kasama. Hindi lang kaming mga architecture students. And bawat programs ay may kanya-kanya ring kasamang instructor na nag-handle sa kanila. Bale, yung instructor namin sa architecture ay si Sir S. Codename lang yan ha. Konting background lang sa instructor namin. So, si Sir S ay isang mabait, maunawain, matulungin, at medyo kakaibang instructor. Kakaiba dahil bukas ang third eye niya. Ewan ko, ayon sa kanya. So, nakakita siya ng mga bagay na hindi usually nakikita ng mga mata natin. Alam niyo na, mga multo, engkanto, cheaters. Jowa mo oh! Wala ko nakikita. Kaya kalmado rin yun lagi kasi feeling ko wala naman na ibang makakapagpasindak sa kanya. Ah! Huh? Bakit sir? Ano nakita niyo? Hindi, nakalimutan ko sinaing ko. Ano ba? Tsaka may multo rin sa likod mo. Actually, marami pa nga siyang suot-suot na agimat eh. Nakatago lang sa loob ng shirt niya. Panlaban daw sa mga engkanto. Sir, ano pang agimat meron ka dyan bukod sa panlaban sa multo? Ah, eto, pansangga ng bala. Talaga? Sige sir! Sanggain mo to! Since marami siyang kaalaman sa paranormal stuff, binalaan niya kami lahat beforehand na, class, kahit anong mangyari, pagpunta natin doon, huwag kayong mangingialam ng kung ano-ano. Medyo liblib na lugar ang pupuntahan natin. Baka may mabulabog kayo. Paano po pag... Bawal nga eh! Bawal. Di ako, as someone na di paniwalain sa multo pero matatakutin ay sinunod na lang ang payo niya kasi wala namang mawawala sa akin eh. Maniniwala ka o hindi? Bayan! Sige na nga! Maya-maya ay dumating na rin ang bus at nagsimula na kami bumiyahe. Sorry, napasarap tulog. Traffic! Inabot rin ng halos 3 oras bago kami makarating ng Batangas mula Manila. Sa pagkakaalala ko, Mount Makulot ata yung bundok na pinuntahan namin. Nakalimutan ko. Pero sige, tawagin na lang natin ang bundok na yon na Mount Makulot. Hinatid kami sa isang elementary school kung saan may naghihintay na mga teachers na mag-guide sa amin sa gagawin namin community service. Oh, mag-iingat sa pagbaba. And dun din sa elementary school na yun kami matutulog sa loob ng 2 gabi. Dito kayo matutulog. Parang ang liit. Kasya po ba kami dyan? Hindi. Kaya ikaw, doon ka sa CR matulog. Pagbaba namin ng mga gamit, kumain muna kami. At pagkatapos, agad kaming nilibot sa komunidad ng bundok kung saan kami magseserbisyo. And wow naman talaga. Napahanga ako. Yung mga kalsada kasi doon ay napapaligiran ng mga malalaki at matataas na puno. Sobrang peaceful, but also a little bit mysterious. Para akong sa Wonderland. Ganon. Wala ka rin masyadong maririnig na ingay ng mga sasakyan. Well, kung meron man, pailang motor lang. At sports car. Puro huni ng ibon at tubig mula sa katabing sapa ang bubungad sa tenga mo. Tsaka may hinang bulong. So ito na nga ang chismis. Actually, ang creepy nga kung ikaw lang mag-isa maglalakad doon kahit pakatiri ka ng araw. Para kasing may mga matang nakatingin sa'yo.
De joke. Walang mga matang nakatingin. Creepy lang. Gusto ko lang sana gawing mas nakakatakot para alam nyo na. Pero kahit ganun, ang ganda pa rin pagmasdan ng paligid. Napaka-magical. Miski nga mga bato sa gilid, ang gaganda eh. Ang kikinis. Sarap yung panghilod sa katawan. Pre, kamukha mo yung bato. Ha? Gusto ko nga pumulot ng isa at iuwi sa bahay para souvenir sana. Pero bigla ko naalala yung sinabi ng instructor namin. Give me a beat! Kahit anong mangyari, pagpunta natin doon, huwag kayong mangingialam ng kung ano-ano. Medyo liblib na lugar ang pupuntahan natin. Baka may mabulabog kayo. Okay, no. Natapos ang araw na yun na pagod kaming lahat dahil sa biyahe at paglilibot. Pero, excited pa rin para sa kinabukasan kasi nga, yun na yung araw ng community service. O ba't nandito ka? Diba ang sabi sa CR ka matutulog? Eto na nga, here comes the second day, kung saan naganap yung kababalagan sa immersion namin. Hoy! Yung sound! Yan! O ulit! Ano ba? Maaga pa lang ay ginising na kami dahil maaga rin ang simula ng community service. Mga around 7 AM ata yun. So kumain muna kami, then lumabas na sa school para magsimula. Saya-saya namin nun kasi ang dali lang naman magpulot ng mga basura sa daan eh. Mas excited kami sa paglilibot. Let's go! E di nagpulot kami ng dahon-dahon, nagbunot ng damo, nagwalis ng kalsada, at ng gulo. Syempre sa ganyan, di mawawala yung tawanan, kulitan, at landian. Ew! Nung nag-11 AM na, katirikan ng araw, ang ilan sa amin ay niyaya ni Sir S sa isang malapit na sapa doon para daw magpalamig konti. Guys! Palamig muna tayo! Palamig! May cook dyan, sir? Papalapit na kami nun sa sapa nang biglang may isang aso ang humarang sa amin. Galit na galit at tahol ng tahol. E di natakot kami lahat. Kasi Diyos ko, ang mahal magpabakuna. Kalma lang po, sir. Ouch! Pero pinakalma lang kami ni Sir S. Tapos, bigla niya nilapitan yung aso. Pinakita niyo muna yung agimat niya. Then, may binulong siya na di namin maintindihan. And after a few minutes, biglang umamo yung aso tapos umalis. Promise! Ang sabi ni Sir S, may Diyos raw sa sapa at tagapagbantay yung aso. Tinitingnan daw ng aso kung karapat-dapat ba kami makapasok. Di ko alam kung maniniwala ba ako dun o hindi. But the fact na napaamo ni Sir S yung galit na aso, feeling ko sapat ng ebidensya yun para maniwala ako eh. Kasi paano mo i-explain yun? Like, huh? Mula nun, narealize ko na legit nga si Sir S. Legit na dog whisperer. De joke. Legit na may kaalaman sa paranormal, chuchu. Pero ano nga kaya sinabi niya, no? Ano kaya lingwaheng ginamit niya? Hey G, Eagles sa'yo. Huwag ka dito. Doon ka sa streets. So ayun, nung okay na lahat, nagpampisaw kami saglit sa sapa at pinabalik din agad sa trabaho. Class, balik na tayo. Sir, may tricks ako. Tingnan nyo. Iwan na natin yan. Inabot kami ng hapon sa paglilinis. Mga alas 5 na ata kami natapos. Nakabalik na karamihan sa elementary school, including yung grupo namin, nang biglang may komosyon mula sa labas ng gate. Tulong! Natatayo ko! May nahimatay! Diyos ko! Nahimatay yung isang kaklase namin! Siguro itago na lang natin siya sa pangalang Mina. Akay-akay si Mina ng dalawa pa namin kaklase pagdating sa school dahil bigla na lang daw siya nawalan ng malay. Agad siyang ipinasok sa loob ng classroom para dun muna makapagpahinga. Lahat kami nagulat and at the same time, natakot. Kasi wala kami ka-idea sa mga nangyayari. Biglaan ng lahat eh. Unang pumasok sa isip namin ay baka na-aksidente siya. Ewan ko, baka nasuntok sa mukha ng beer. Di ko alam. Mga isang oras siguro bago nagising si Mina. Nangihina pa rin pero sapat para makapagsalita siya at maikwento ang mga nangyari. So, ito na nga ang chismis. E di alam nyo na, nakiusyoso ang karamihan. Kasama ko. Ayon sa kanya, habang nagwawalis, may napansin daw siyang isang magandang bulaklak sa kalsada. Pinulot niya yon tapos nilagay sa tenga. After a few minutes, bigla na lang raw siya nakaramdam ng panghihina hanggang sa nag-blackout na raw paningin niya dahil ayun na nga, nahimatay na siya. Mina? Mina! Mabuti na lang at may nakakita agad sa kanya during that time kaya naalalayan siya. Hassle naman. Wala naman daw signs na nilalagnat nung araw na yun si Mina para manghina at mahimatay kasi masigla rin siya gaya namin eh. Talagang nawalan lang siya ng malay simula nung mapulot yung bulaklak. O ano, dalhin ka na ba namin sa ospital? Sige, para no! Alam ko na ang nangyari dito. Ayon sa diagnosis ni Sir S, bilang isa nga siyang eksperto sa paranormal stuff, baka raw may engkanto na nagmamay-ari nung bulaklak at nadala ni Mina yung energy nun after niya mapulot yung bulaklak na yun. Something like that. E di kami naman, nangilabot. Lalo ako, kasi nasa gitna kami ng kabundukan.
Kumbaga, nasa baluarte nila kami. Paano kung sumugod sila bigla? Buti na lang pala, di ko pinulot yung nakita kong graphics card sa kalsada nun. Baka may nagmamay-ari palang engkanto ng RTX. Ngayon, imbes na may activity pa sana nung gabi, ang ginawa na lang namin ay nagtipon-tipon kami lahat sa court sa loob ng school. Nagsindi ng mga kandila at nagdasal sa proteksyon namin at kagalingan na rin ng kaklase namin si Mina. Proteksyonan niyo po kami mula sa masasamang espiritu. Loko ka. Kinaumagahan, nakampasalamat namin dahil gumaling naman si Mina kahit papano. Salamat na rin kay Sir S dahil alam niya ang gagawin sa mga ganong klaseng sitwasyon. Binigyan niya rin kasi si Mina ng agimat bilang proteksyon para di na makasunod yung engkanto. Ay, just go! Ay, may agimat ka na pala. Ayos ganda. Gialis na ako. Sa third day, ayun, pinagpintura na lang kami sa loob ng school para lahat ay mabantayan ng mga instructor. Paint me like one of your French girls. Medyo malungkot man kasi syempre mas gusto namin maglibot pero wala Mas okay na yun kaysa sa kung ano pa mangyari sa amin. Si Mina kasi, the joke. And then nung kinahapunan, nagsimula na kami mag-pack up para umuwi. Guys, parang ang bigat ang bag ko. Masaya pa rin naman ang naging biyahe, kahit medyo nabalot ng kababalagan yung stay namin dun. Inalala na lang namin yung masasayang pangyayari kaysa sa maging gloomy yung buong bus. So, ayun lang yung buong storya. Sabi sa inyo, creepy lang to Ano yun? Ba't ka ba andyan? Para kang tanga! That day, I learned a valuable lesson na may mga bagay pa rin talaga sa mundo na hindi kaya maipaliwanag ng siyensya. Ano to? Na marami pa ring misteryo ang bumabalot sa mga lugar na akala natin ay payapa at tahimik. Na di lahat ng magaganda tingnan mula sa malayo ay ganun din sa loob. Well, sometimes beauty doesn't mean safety. Kaya naman, be respectful lagi sa mga lugar na pinupuntahan natin. Be it sa kabundukan, karagatan, kagubatan, or even sa Jupiter. Sumimasen! Ha? No. Tagalog only. Bukod sa mga tao o hype na naninirahan dito, or rules and regulation na mayroon to, irespeto rin sana natin ang ibang elemento na maaari nating mabulabog. And lastly, makinig sa instructor, ha? Di ba, Mina? Di ba? Di ba? Gusto nyo ng drawing display na napakadaling dalhin at gamitin kahit saan? Walang ganon. Well, para na lang dito sa XP Pen Artist Ultra 16 drawing display ng XP Pen. Wow! 15.6-inch display pero magaan lang. Wala ka na rin kailangang bilhin na extra anek-anek dahil andito na lahat sa box. Mula sa drawing display mismo, pen case na naglalaman ng 2 drawing stylus with extra nibs wireless shortcut remote, hanggang sa lahat ng iba't ibang cables and adapters meron na to. Napakadali pa nitong gamitin dahil ang gagawin mo lang ay isaksak siya sa laptop, i-connect sa drawing tablet, maghintay ng ilang segundo, and boom! Gumagana na siya! Dalawang napansin kong main feature nitong Artist Ultra 16. Una ay ang kanyang 4K OLED display, meaning mas vibrant, mas dark, at high contrast ang kulay nito kumpara sa isang normal na LCD screen. Second feature ay touchscreen na to! Touchscreen! So kung burara kang buisit ka at naiwala mo yung 2 stylus mo, take note, 2 na to tas naiwala mo pa, ewan ko na lang talaga sa'yo. Pwede mong gamitin ang sarili mong daliri para mag-drawing. Meron din tong palm rejection, so di mo na kailangan mag-alala sa pag-reject sa'yo ng crush mo. Ay, joke. So di mo na kailangan mag-alala sa mga accidental touches mo sa screen. Like, mapapabukas ka ng Dota, tapos mapapalaro ka bigla. Nako! Nga pala, yung plug-and-play connection nito ay nag-work lang for Thunderbolt port connection. Ngayon, kung yung computer na gamit nyo ay di supportado yung ganong connection, worry not dahil may pin-provide pa rin ng XP Pen na 3-in-1 connector para gumana yan. Gulat kaya na? Ready sila para sa mga ganyang sitwasyon, no? Boy Scout yarn! Anyway, samahan nyo ako dahil papakita ko sa inyo kung gaano kadali gamitin to for animation. Habang nag-a-animate ako dito, share ko lang na nung nagsisimula pa lang ako, nung mga panahong yung lumang laptop pa gamit ko, ginusto ko bumili ng XP Pen. Gandang-ganda na ako nun sa Artist 10 second gen nila. Pero dahil sa di pa sapat yung pera ko pambili, sabi ko kahit decopad lang mabili ko, okay na. Kasi yung laptop ko dati, ang bagal mag-respond ng screen sa pen sa tuwing nag-a-animate ako. Kaya pinangarap ko makabili ng drawing pad ng XP Pen kasi sa tuwing may napapanood ako nun sa YouTube na mga products nila, nakikita ko kung gaano ka-smooth and ka-responsive yung pen sa screen. Fast forward ngayon, binigyan nila ako nitong Artist Ultra 16. Higit pa sa hiniling ko. Sobrang nakakatuwa. Thank you XP Pen. So ayan,
Tapos na. O di ba? Napakadali lang. Di mahirap mag-drawing dahil napaka-smooth lang. Gawa nga ng may 16K levels of pressure sensitivity yan. So bawat stroke, I invoke my rights against self-incrimination. The joke. So ano pa hinihintay nyo? Bumili na kayo dahil magbibigay rin sila ng discount codes and vouchers para mas mura nyo mabili. Bait talaga ng XP Pen. Pero mas mabait pa rin ako. Anyway, yun lang. Salamat, XP Pen! Hello! Pasensya na ulit. Paulit-ulit ako hihingi ng pasensya dahil napakatagal lagi ng upload ko. This past few months, lumalaumay ko sa pag-a-animate. Hindi ko alam kung pahinga pa ba ang kailangan ko kasi mahigit 1 taon na lagi matagal ang pahinga ko. Kita nyo naman sa interval ng bawat uploads eh. Siguro I'll figure it out naman eventually. But for now, ito, medyo problemado sa lagay ko. Anyways, yung nabanggit kong babae dyan na si Mina, member yan ng Pixie ngayon. Yung girl group. Walaan nyo na lang kung sino. Pero obvious naman na sa name pa lang. I don't know why I'm being shy. Pag andyan ka, ang puso ko ay di mapalagay. I saw your eyes, I can't deny. Yun lang. Stream iced coffee. Pero ayun nga, noon talaga, hindi ako paniwaliin ng mga multo na yan. Yes, matatakot din ako. Mahilig ako manood ng horror movies and documentaries. Pero di talaga ako naniniwala dahil never pa naman ako nakakita. Di ba sabi nga, to see is to be with you. To believe pala. To believe. Although nung elementary, may ilang creepy moments na rin ako nararanasan. Like, one time, kasali ako nun sa isang musical club. Bali, yung club namin na yun ay tinatawag na Himig Kawayan. Tumutugtog kami sa mga events, ganyan, gamit ng mga instruments na gawa sa kawayan. Excuse me po. So, yung storya nga ay may practice kami ng weekends. Ano ba yan? Sabado ata yun. Dahil magpa-perform kami nun sa munisipyo, kaya puspusan ng practice even sa weekends. Ngayon, napag-desisyonan ng teacher namin na mag-record. Para mapakinggan lang namin yung sarili naming performance. Para na rin malaman kung saan may mali, ganyan. Paano may improve. Ngayon nga, napagpasahan ng teacher namin na sa principal's office tumugtog since wala namang tao. Tapos enclosed yung lugar at tahimik. Perfect place para makapag-record. E di sinimulan na namin, tugtog-tugtog, ganyan. Then after, pinlay na namin yung recording. Nagulat kami nung nag-play na siya, may nagpapatugtog ng flute sa background. E di kami naman nagtaka kasi walang may hawak ng flute sa amin nung mga panahon na yun. Tsaka wala rin talagang flute na kasama sa instruments namin. Puro yung bongbong na malaking bamboo siya na ihipan mo, tas angklong na pa-square na may pag pinlock mo ng ganun, tutunog. Basta walang flute. Tapos yung tunog pa ng flute, ang random. Yung wala sa tono ba? Yung parang may batang pumulot ng flute tapos napagdesisyon ng ihipan na lang ng random. Ganun yung tunog niya. Labo-labo. E di nagkatakotan na. Hanggang sa labas na lang kami nag-practice. Isang example yun ng creepy experience ko, pero di pa rin ako napaniwala nun na totoo yung multo. Dahil nga, di naman ako nakakita. At wag naman sana. Well, not until maranasan ko nga yung nangyari dyan sa story. I mean, di pa rin totally 100%, pero siguro about 60 to 70%, ganun. Yung paniniwala ko ngayon. Dahil nga dun sa nakita kong napaamon na aso ni Sir S, yung instructor namin. Di ko alam kung may technique ba talaga ang mga tao na di ako aware para paamuhin agad-agad ang isang sobrang rabid na aso. Pero ewan ko rin eh. Nung nakita ko talaga, namangha ako. Dagdag mo pa yung binulong-bulong niya na di ko alam kung Latin ba yun, Italiano o Madagascarianers. Ano ba salita sa Madagascar? Nigerian, di ko alam. Basta kung ano man, promise, kung andun ka, mapapahanga ka talaga. Tapos yung sa klase pa nga namin, na nanghina dahil sa litseng bulaklak na yan. Basta ang creepy ng mga nasaksiyan ko sa immersion namin na yan. Pero ulitin ko, di pa rin ako 100% naniniwala. Pero getting there. Pero wag talaga sana ako makakita. Parang mas kakayanin ko pa makakita ng Ellen kaysa multo eh. Nung Ellen kasi, yung nabubuong anyo nila sa utak ko, hindi ganun ka nakakatakot gaya sa multo. Kasi what do you mean na matatakot ka sa mga nilalang na may malalaking ulo, itim na mata, tapos pouty lips, di ba? Baka humagalpak pa ako kakatawa, tapos kaibiganin ko pa sila,
Tapos tinangay ako pabalik sa planeta nila, no? Wag naman. Ano pa ba? Well, share ko lang rin, recently, medyo nahilig ako manood ng mga old Filipino romance movie. Kung dati, nagpe-play ako ng mga horror stories sa background para makapagtrabaho, makapag-animate. Ngayon, ang pinaplay ko na sa background ay old Filipino romance films. Sa mga nakafollow sa akin sa FB, alam nila tinutukoy ko. Pero para sa mga talagang loyal dito sa YouTube, ito i-explain ko ha. Nung bata kasi ako, nakakapanood na ako ng mga pelikula nila Richard Gutierrez, Angel Locsin, Marian Rivera, Dingdong Dantes, John Lloyd Cruz, basta, etc. Kilig na kilig ako sa mga pelikula nila dati. Pero grabe pala pag-romanticize sa mga directors at writers sa mga lalaki o babae yung red flag, no? Sige, unahin natin yung uso noon na runaway bride or groom. Yung mga tumatakbo na, ikakasal na, nandun na sa altar, tas tumakbo pa. Kilig na kilig ako dati sa mga ganyan. Pero ngayong matanda na ako at practical na mag-isip, Diyos ko, kawawa yung naiiwang bride or groom dun sa simbahan. Isipin mo, laki na nagastos nila sa kasal, tapos sahayaan lang nila. Ang sasabihin nung naiwanan, dahil mahal kita, papakawalan kita. No! Wag mo, ba't mo makawalan? Pagbayarin mo muna bago mo pakawalan. Lintik ka kang walang gante. Talaga nga naman. Magpapakasal kasi sa di naman pala mahal. Di pa pala nakamove on sa ex. Buisit. Another example, yung mga movies na magpapanggap silang mag-boyfriend or girlfriend para pagsilosin yung ex nung isa. Tapos yung kasabot na boyfriend or girlfriend, may karelasyon pa pala. O ano ba yun? Cheating yun, di ba? Cheating yun eh. Kahit pa sabihin mo sa simula, no feelings involved. Tapos sasabihin pa nilang ginawa nila para sa pera. Magkano ba binayad sa'yo, ha? Para pumayag ka. Sa totoong buhay, bayad lang naman sa'yo, mga 1.5 ganyan. May magbabayad ba ng pagkalaki-laki yung ganun? So, tamo, itong nagbayad, sinong tamang magbabayad ng malaki, di ba? Para pagselosin yung ex niya. Maghanap ka na lang ng bago. Saan galing, saan galing yung pera mo, ha? Kasi share mo naman sa amin kung anong work mo para gumastos ka ng ganyang pagkalaki-laki sa walang kwentang bagay. Actually, dami pa example eh. Pero yan na muna. Kasi parang mas mahaba na ata itong kwento ko sa dulo kaysa sa mismong animation ko. Pero na-guess nyo naman pinupunto ko about old Filipino romance films, di ba? Ayun muna sa ngayon. Sa susunod na ulit. Kung kailan man. Bye!